kaming bit-bit na bisita dito. Gwapong-gwapo! Si magandang Doc umaga Maximin po. Navarro. Magandang umaga Siya ay po. fellow sa... Philippine Morning po. Dermatological Morning po. Society. Morning Dito po. ka na, Doc. Morning. Oh, dito ka na Morning. rin, Doc. Di, okay lang. Dito ka na. Oh, sige, yan. Kasi alam mo ba kung ano pag-uusapan natin? Ano, tungkol sa skin. Yeast Yeast infection. infection. Yan. Hi, Sa- Doc. sa Good skin. morning, Good morning and po. welcome Magandang sa umaga po. bahay ni Kuya. First time mo here, no? First time. Welcome. Amen. Okay, o sige. Si Doc kasi explain niya sa atin yung yeast infection. Yan ba yung mga buni, kate-kate? Yan ba yan? Oo, Ang iba. buni ay isang klase ng fungal infection o amag, mga sakit sa balat. Okay. Bali, itong pag-usapan natin ngayon ay yung tinatawag nating yeast infection. Ang pinaka-common na organismo dito ay yung tinatawag nating Candida albicans. O kaya madalas, pag nagpunta kayo sa dermatologist, sabi nila, candidiasis. Common to kahit anong edad, mula baby hanggang edad na lolo, pwede pong magkaroon ito. At saka nagkakaroon ka sa different parts of your body. Yes, that's Diba? true. Sige, umpisahan natin, Doc, sa... Pwede sa bibig. Yung madalas na nakikita Down. natin, yung sabi nating singaw. Okay. Yun yung singaw, pwedeng umpisa singaw lang siya. Herpes zoster. Iba rin yun, viral Iba naman yun. yun. Viral naman yun. So, yung singaw, pag nakakita tayo, lalo na sa yung mga tinatawag nating mababa yung immune system. Anong kadahilanan na pwedeng una, sa sobrang dami na antibiotics na iniinom, may diabetes, at marami pang ibang reason, mababa ang immune system, nagpo-proliferate ngayon yung mga fungal infection or mga sakit na amag. Isa dito common is yung Candida. Kasi ang Candida, common yan naman na organism ng body. Yun nga lang, pag bumaba, nagpo-proliferate sila. So, makikita natin, may litrato ako, kung mamaya pro-project, na yung sa bibig, lalo na sa dila, parang ano siya, gatas ang kulay, milk. Ang pagkakaiba lang, kung baby yung tinitingnan natin, pag milk, pag pununasan mo, wala. Okay. Pero pag pinunasan mo to, tinanggal mo, mapula siya at kumisan nagbi-bleeding pa. Pero Doc, para po sa kaalaman ahead. ng mga nanonood, paano mo po ma-differentiate ng kumbaga ng nanay kung yung singaw po ay candidiasis infection or viral origin po? Pag candidiasis yung nabanggit ko nga, syempre common yan mouth sa gilid ng, basta sa bibig, parang ang kulay gatas siya. So, pag palinisan mo, pag hindi matanggal at pag tinatanggal mo, nagbi-bleed pa yan at namumula, most likely candidiasis yan. Pag yung viral naman, yung sasabihin nating singaw, yung nabanggit kanina, yung tinatawag na parang herpes, para siyang maliliit na tigyawat lang, natutubo sa paligid ng bibig at puputok, may tubig. Tapos yun, medyo mainit, pakiramdam, burning sensation. At pwedeng mawala ang kusa, pero pabalik-balik naman. Oh, unless i-treat mo siya. Pero Doc, you mentioned earlier about children na rin, ano? Yes, yes. So yung mga babies, nagkakaroon din sila ng yeast infection through using diaper. Yes, yung diaper, no? Pero yan pala yung picture, no? So ang sa diaper kasi, ang common dahil basa, yung mga iba hindi nagpapalit, nagtitipid ng diaper. So, Nabababad. Nabababad. Gusto lang once a day. Hindi sila wala siguro financially, hindi nila kaya palitan. So nagbababad, namumula tuloy yung area ng genital area, no? Malalaman mo kung diaper dermatitis lang siya, kung confined doon sa area na contact ng diaper. Pero pag lumagpas at may nakikita ka ng mga butlig-butlig na mapupula at nagiging mas mabasa siya at may sometimes may amoy at kuminsan nagkakaroon na ng kulay na puti yung discharge, yun. Most likely candidiasis. Will it also parang magkaka-fever din ba yung mga babies pag sobrang taas na yung infection nung... Most likely possible dahil nga kung may yung iba kasi may hika sa balat ng mga pasyente that prones them to have these things. Tsaka isang importante rin na kailangan natin malaman is yung tinatawag nating intertrigo. Intertrigo po ay yung sa mga balat po natin na nagko-contact, nagkakaroon po ng nagkikiskisan. Lalo na ho yung may overweight or even athletes or anyone. Pag pinapawisan May tayo folds. dito sa folds ng neck, anywhere, pag masyadong mainit at pinapawisan at hindi maingat sa katawan, pwede magkaroon ng tinatawag nating word yung maceration. No? Pwede magnaknak yung lugar na yon at magbasa-basa. At kung mapapabayaan, pwedeng madagdagan ng fungal infection. At ang common dito ay yung candidiasis. Candida infection. I've also heard stories yung sa mga women with big boobs na hindi nila nalilinis yung ilalim ng boobs na kaya nagkakaroon din doon di ba? Yes. Moist areas. So, minsan sasabihin natin, baka contact allergy lang sa
sa brasier or no. But it's common na makikita dito sa folds. Pero kahit naman ang lalaki pwede, di ba? Kung overweight siya, di ba? Oo. Yung sa tiyan, hindi malinis yung sa ilalim. So pwede po. So, nagkakaroon din ng maceration. Ganun din po. Kailangan lang talaga maging dry yung area. Pwede tayong may mga ipahid na to relieve us para yung kate mawala. Pero the big question here, Doc, is kung yun nga alam mo nang meron ka mga butlig-butlig, when is the time that you have to go to the doctor na? Gaya nga sinabi ko, kung yung simptomas po ay napansin nyo ilang araw na sabihin natin in span of 2 to 3 days, nag-worsen, lalo hong namumula, lalo hong nangangate, at iwasan ho natin mag-self-medicate kasi madalas ang Pinoy, kung anong ginawa ng kapitbahay, gagayahin natin. Sinabi ng lola noong unang panahon. Sinabi ni lolo, sinabi ni lola, yun ang ipapahid. So kung makita natin na nag-worse po yung symptom, magkonsulta na ho tayo sa mga lisensyadong dermatologist po. Dapat ho ay miyembro ho ng Philippine Dermatological Society. Kung gusto ho nilang malaman yung listahan po ng doktor, pumunta lang ho sa website ng www.pds.org. At makikita nyo, type nyo lang ho kung anong bayan kayo o ano, lalabas ho yung listahan ng mga doktor. Dok, tanong ko, mabilis na bang gamutan dyan? Kasi di ba parang yeast, alam ko, parang pumapasok pa siya sa ilalim ng balat, di ba? Pwede kasi yung systemic candidiasis. So kahit mawala na yung manifestation sa top, baka nandun pa siya sa ilalim. It depends on the yung kung local lang tayo, pinag-usapan natin yung localized na candidiasis or systemic. Of course, pag localized lang, madali naman. Okay. As long as nasusunod yung gamutan. Pangalawa, kung walang underlying predisposing condition na magpapa-worsen. Kasi madalas yung mga bedridden, yung mga stroke patients, people yung with mga HIV. People with HIV, mababang immune system also, prones them to Takes time long-term treatment. At pwedeng mag-lead kung mapabayaan to systemic infection. Fungal infection. Plus, at saka, Doc, pagka kasi may mga ganyang fungal infection, dapat din maintindihan ng mga tagapanood natin na posible rin yung secondary bacterial infection na mas magpapalala dun sa primary infection. Madalas yan na nagkakaroon dahil nga meron ng mapula na siya, pag kinamot at madumi ang mga kamay, magkakaroon ng infection. Kaya pag nagkonsulta, madalas magtataka bakit meron na akong antifungal, meron pa akong antibiotic, na pamahid, kasi madalas nagkaroon na ho ng infection, hindi na ho isa lang ginagamot. Dalawang organismo. So, tama pa rin talaga yung proper hygiene. Yes, Sige nga po, Dok, i-enumerate natin yung mga dapat gawin when it comes to proper hygiene. Of course, ina-advise naman natin na syempre daily bath, no? Gumamit lang ho tayo ng mild soap. Ibig sabihin ng hypoallergenic soap, moisturizing soap, better. And then after po nun, kung pwede ho tayong mag-moisturize kasi pag natutuyo ang ating balat, nagiging prone po tayo magkaroon ng skin problems. At kung makanotice po tayo ng mga pamumula sa balat or sabihin na natin sa mga folds ng balat natin, pwede naman huuna yung mga calamine lotion or mga zinc oxide cream just to para mapigilan yung progression. Nakakatulong. Pero kung di ho tayo ma-relieve, doon, kumonsulta na po tayo sa ating mga dermatologist. Yan, dami natin natutunan, no? So alam na natin yung gagawin. Maraming salamat po sa inyo, Doc Maximin Navarro. And we'll see you again at tomorrow. God willing. Dadalaw ulit sa atin si Doc. At sana ho, interested pa rin yung mga manood at makinig yung mga ating televiewers. Of course. Siyempre. Yan, maraming salamat po ulit. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat, Doc. Thank you, Doc. Thank you po.